Okay. Ayun po. Praise God. Magandang hapon po mga kasama. Ah, yung ating pag-usapan po ngayon is still patungkol po sa ating pong growth ng ating spiritual life. Pinamagatang The Blessings of Waiting on God. Mga benefits po, mga pagpapalang pwede nating makuha habang tayo po ay naghihintay sa kasagutan sa ating mga panalangin ng ating pong mahal na Diyos. So, tuloy po tayo. So lahat po tayo ay, I believe, mayroon tayong mga hinihintay, especially na karamihan po sa atin, o halos lahat po tayo ay may disability. So mayroon tayong mga prayer requests as obvious, mga bagay na hinihintay natin sa lahat ng tao, halos lahat ay may hinihintay. Mga maaring simpleng bagay, maaring pong sweldo, pag-uwi, o ng mahal sa buhay. Marami tayong hinihintay. But of course, obviously, ako din, syempre, mayroon din akong hinihintay kasagutan po sa panalangin ko po na gumaling. At most likely, ay kayo din po ay naghihintay ng kagalingan. Tayo po lahat ay naghihintay sa Diyos ng isang kasagutan. Question is, paano ba tayo maghintay? Kasi minsan, ang akala ng iba, ang paghihintay parang passive ba na walang gagawin, na parang nakamukmok sa bahay, solo, na pag tinanong mo, ano nangyayari sa iyo? Ang sagot hinihintay ko na pagalingin ako ni God. O hinihintay ko yung hiningi ko kay God bago ako may gawin. Hindi po. Ang paghihintay po ay hindi yung para bang walang ginagawa or pagiging passive or inactive. Ang paghihintay po ay kind of parang active. Mayroon tayong dapat ginagawa. Ang paghihintay po is not simply literally waiting. You are doing something. May ginagawa tayo habang tayo ay totoong naghihintay. Ang totoong naghihintay sa Diyos na may pananampalataya ay mayroon pa rin ginagawa habang tayo ay naghihintay. Patuloy tayong mananalangin. Nasabi ko kanina sa aking patuto na last Monday po sa amin pong uh, big group ng aming upline ay napatanong po ang isa po naming kasamahan, what if kung hindi ka sinasagot or walang sagot sa ating panalangin, ano ang gagawin nyo? Ako ang unang nag-volunteer na sumagot. Sabi ko, kahit wala pang kasagutan, 2 years na and 1 month, and of course, ang ibang kasama po natin dito ay maaaring mas matagal pa na nananalangin kaysa sa aking 2 years and 1 month pa lang. But still, for some reason, pwede rin kong masabi na ang 2 years ay medyo matagal na rin kumpara sa mga ilang mga panalangin na minsang may nag-comment sa akin noon na para bang ang ilan ang expectation ay sudden or abrupt ba or biglaan or mayroon agad kasagutan, answered prayer agad. Minsan, pwedeng magtagal, kaya kung sakali man na wala pang kasagutan, ang nasagot ko na lang ay patuloy akong mananalangin. That's number one. How do we wait on God? Tuloy lang sa pananalangin. Huwag tayong mag-give up sa panalangin. At patuloy tayong mag-seek sa kay God. Patuloy natin siyang mas makilala pa. Ano po? At patuloy po tayo na magbasa, hindi lang po magbasa kundi talagang maunawaan, ma-digest po natin yung mga mensahe ng Diyos through His Word, through the Bible. At patuloy po tayo yung sumunod sa mga udyok ng banal na Espiritu sa ating buhay. Patuloy tayong maging obedient sa Kanya habang tayo ay naghihintay. Kung may pinapagawa po sa atin, ay sumunod po tayo. At panglima ay patuloy tayong mag-serve sa best na pwede nating ibigay para po sa kingdom ni God. Maring ito ay maging encouragement ka or pagpapala ka sa iba. Basta ang importante sa ating paghihintay ay patuloy tayong nakafocus kay Jesus at sa kanyang mga pangako. So, ang paghihintay ay hindi pong parang tulala na nasa gilid lamang na walang ginagawa. Ang paghihintay ay isang active na proseso. Ganun tayo maghihintay sapagkat patuloy tayo magtitiwala, may gagawin at may gagawin ang Diyos. Kaya lang, nagkataon lang, kung magpapakatotoo tayo minsan, hindi rin po madali ang maghintay. At hindi tayo, most of us, ay hindi tayo sanay o hindi tayo marunong. We are not good
at waiting. Ano po, di ba minsan naalala nyo, sa mahabang pila, kung magwi-withdraw sa ATM, para bang minsan kinainipan natin lalo't may nakita tayong isang nagwi-withdraw na napakaraming dalang ATM cards. Para bang may hindi tama at tayo po ay medyo naiinis. May mga pagkakataon na ang paghihintay natin ay para bang nakakapagod. At kung aamin tayo, may pagkakataon din pong nakakalungkot yung paghihintay. So sometimes hindi tayo good, hindi tayo marunong sa paghihintay. We feel frustrated. Tayo po ay para bang nalulungkot. Ano po? Sa mga panahon tayo po ay naghihintay. Minsan nga sumasagi sa ating isipan pag tayo po ay nadadown na para bang tayo ba ay pinaparusahan ng Diyos. Ito ba ay parusa? So minsan nakikita natin na ating paghihintay para bang masakit, mapait na para bang parusa. Ano po? Pero ngayong hapon pag-usapan po natin, what if kung ang ating paghihintay sa Diyos, sa kanyang mga kasagutan ay pabor para sa atin? What if kung ang ating paghihintay ay may mga benefits or pagpapala na dapat nating kilalanin at tanggapin? Na ang paghihintay na ito ay maaring pong magdulot sa atin ng kapakinabangan. Of course, hindi po natin basta pwedeng sabihin na masaya tayo kung may disability hanggat hindi pa lubos o buo ang pananampalataya. But at the end, pwede nating tingnan na may purpose obviously si God dyan, na pwede pa rin tayo makapagpasalamat at pwede nating tingnan ano yung mga mabubuting bagay na pwede nating makuha habang tayo naghihintay ng kasagutan mula sa ating Diyos. By that, kung tayo po ay mapapatingin sa maaring mga mabubuting bagay, kapakinabangan sa ating paghihintay, ay pwedeng magbago ang ating pananaw. Ano po? Pwede natin makita na ito po ay pwedeng ikabuti, ikalago, ikatatag po natin. At sa ibang paraan ng pagtingin ng ating paghihintay, ano po ay pwede po natin makitang sa ating sarili na inihahanda sa isang bagay na parating ng isang proseso. We could have a very different experience kung mabaiba ang ating perspective, ang ating pong mindset, ang ating pagtanaw sa ating paghihintay, ay pwede pong maging magandang experience po itong ating waiting season. Ano-ano nga ba yung mga benefits or blessings sa paghihintay sa Diyos, sa kanyang gagawin, sa kanyang kasagutan, maaari sa ating mga prayers. Basta alam ko po, ang Diyos ay sumasagot. Sasagot ang Panginoon. Madalas lang ang question natin is, ano ang sagot niya? Of course, ang sagot niya ay yes. Maaari din naman po na hindi, sapagkat siya ay Diyos. So, mayroon siyang better answer sa akala nating dapat sana. And of course, yung pangatlo ay wait sa takdang panahon niya. Pero habang tayo ay naghihintay, ano nga ba yung mga blessing or kapakinabangan, pagpapala, benefits sa ating pong paghihintay sa Kanya, sa Kanyang mga kasagutan? Una po, habang tayo ay naghihintay, tayo ay inihahanda, nire-ready ng Diyos. Tayo po ay lumalago, supposed to be, sa ating paghihintay. Habang tayo ay naghihintay, ay patuloy po tayo na waiting can be challenging. Opo, tama po. Patuloy maaaring tayo nahirapan habang minsan naisip po natin na hanggang kailan, ano ang kasiguraduhan na ramdam natin minsan ay para wala tayong pinanghahawakan na meron kayang pwedeng pagbabago o meron kayang pwedeng sagot sa ating pong mga kahilingan. It's good to remember that these seasons are not God's punishment. Sana maisip po natin na hindi ito isang parusa. But actually, ito po ay panahon ng paghahanda at para sa ating paglago. Pwede nating tingnan ng ating paghihintay ay paraan ng Diyos para tayo i-prepare sa isang bagay in the future na siya ang nakakaalam. Tayo po ay kanyang inihahanda at tayo po ay lumalago, supposed to be. Sabi nga po sa Isaiah 40:31, isa po yan sa memory verse kong paborito ko. In fact, every night,
I normally confess that, recite that, kasama po yan ng aking evening prayer bago po ako matulog. Yung Isaiah 40:31. Those who wait for the Lord shall renew their strength. Yung mga taong pong naghihintay, nag-aabang, umaasa sa Diyos, ay magkakaroon ng panibagong lakas. So sa ating po paghihintay sa Diyos, nire-renew niya ang ating strength. During our seasons of waiting, sa ating paghihintay, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na lumalim ang ating pong relasyon sa Kanya. Yung ating intimacy through prayers. Hindi po ba't sa ating paghihintay, wala naman po tayong unang dapat gawin at palagi natin ginagawa, kundi ang mag-pray na mag-pray. Sa pag-pray na to, lalo tayo nagiging intimate sa Diyos. Hindi po ba't yan ang naranasan natin? Mula nang ako po ay naaksidente, nagkaroon ng disability, nagiging mas madasalin ako. At sa ating pong madalas na pagdadasal at pag-meditate sa kanyang mga salita, pag-aaral ng kanyang mga salita, sa pagkakaroon natin palagi ng quiet times, quiet moments sa kanya, eh para tayo niyang ginaguide, tayo kanyang minumold, ginaguide. Tayo ay lumalago spiritually. Because nung tayo po ay naghihintay, dahil nga hindi tayo naghihintay na natulala, na walang ginagawa, we pray. And through that prayer, we grow. We get the strength from Him. Sabi po sa Psalms 27 verse 14, wait for the Lord. Maghintay po tayo sa Diyos. Magpakatatag. And let your heart take courage. Wait for the Lord. Sa ating pong paghihintay, lalo po tayo nagkakaroon ng lakas. Ano po, tayo po ay tumatatag. Kaya isang maganda pong paalala, habang tayo po ay naghihintay sa ating Diyos, sa Kanya pong panahon ng kasagutan, tayo po ay Kanyang pinapatatag. Sapagkat nagkakaroon po tayo ng pag-depend sa Kanya, palagi ang pakikipag-usap sa Kanya, lumalalim, lumalawak, tumatatag ang ating spiritual life. At alam po natin na faithful si God para i-sustain niya tayo. Sa ating paghihintay, tayo ay lumalago sa ating pong spiritual life. Pangalawa po, sa ating pong paghihintay sa kasagutan ng Diyos, habang tayo po ay naghihintay, ay lumalago po ang ating pong patience and trust sa Kanya. The Lord uses times of waiting to develop patience within you, within us, because He doesn't make you suddenly patient. Ang Diyos, di ba, isa sa fruit ng Holy Spirit, di ba, yung patience. Hindi mo naman pwedeng sabihin kay Lord, Lord, patient ako. Gawin mo na akong patient now. Hindi patience yun kung now agad ang hinihingi natin. Ang patience ay proseso. He gives you opportunities to grow in patience. And bandang huli, wala kang choice but to choose, to decide na maging patient because that's the only way. So through the process of waiting, napunta tayo sa idea na hindi tayo pwedeng mag-alboruto, magreklamo, ma-depress, basta-basta. We choose to be patient. Through the waiting process, natututo tayong maging mapaghintay. Seasons of waiting help us to develop the trust in God, in the Lord. Because in the waiting, yun lang naman po ang pwede natin magawa eh. Sa ating paghihintay, wala tayong pwedeng ibang gawin kundi umasa at magtiwala sa Kanya na bandang huli lahat ay magiging mabuti. Di ba? Para bang sabi nga sa Ecclesiastes everything will be beautiful in His time. Sa ating paghihintay, napunta tayo doon sa pag-asam, pag-asa at pagtitiwala. At patuloy na lumalago yung hope na yon at trust na yon. Kasi yun lang naman po ang pwede nating gawin. Maniwala at magtiwala na sa bandang dulo ay magiging maayos ang lahat. So through the process na di-develop ang ating pong patience and trust sa Kanya. Sabi po sa Proverbs 3:5, ito po sa version ng The Message version. Ano po? Trust God from the bottom of your heart. Don't try to figure out everything on your own. Listen for God's voice in everything you do. Everywhere you go, He's the one who will keep you on track. Medyo ibang version kaya parang sa dating sa iba.
ay hindi kayo pamilyar. Pero mas pamilyar po tayo sa NIV version, di ba? Yung salitang trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Hindi daw tayo magtiwala sa ating mga sariling kaisipan, but lubos tayo magtiwala sa Diyos. Through this waiting, nadidevelop yung trust na yon, na hindi tayo basta makikinig lang sa ating mga akala, but we wait on God. And by waiting, nadidevelop yung ating trust sa Kanya. Through waiting, you have the opportunity to surrender. Surrender, ibig sabihin, isuko. Dati parang yung gusto natin, ang gusto natin mangyari. Yung parang tayo yung demanding. Tayo yung parang naalala ko minsan, madalas ang nangyayari in the past. Parang ang tao ginagawang ATM ang Diyos. Pumupunta lang sa ATM machine pag merong i-withdraw, pag may kailangan. So para bang kung anong need mo, parang yun lang ang hingiin mo. Pero ngayon, you tend to surrender. Parang kinukonsider mo na ano ba yung mga desire at plano ni God. You acknowledge now na higit na mas mataas ang kanyang kaparaanan kaysa mga ways natin. So sa ating paghihintay sa Diyos, we tend to develop our trust, and that trust, natuto tayong sumuko. Naalala ko pa noon, nung ako'y na-aksidente, parang nabulabog yung mundo ko, yung buhay ko. Parang naging ibang routine or cycle na parang bandang huli. Naisip ko, sige na nga Lord, kayo na po ang masunod sa buhay ko. Because of that waiting, we tend to find, to look, to consider, ano nga ba yung desire at plans ni God? Kasi alam natin, we acknowledge now, na ang Diyos ay Diyos. Sabi nga po sa Isaiah 55 verse 9, as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts. Para bang minsan nung una, though hindi ko pa naman eksaktong ginawa honest, na parang nagtatanong na bakit nangyari to. Pero para sa iba, kung minsan yun ang naitanong yun, hindi ba't parang through the waiting, na-realize natin, nagpapaalala ang Diyos, alam ko ang ginagawa ko, mas marunong ako sa iyo. Yan ang sabi sa Isaiah 55:9 po. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways. So kailangan lang nating magtiwala sa Diyos. Sabi po sa Romans 8:25, but if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. Kung tayo pa'y umaasam ng mga bagay na hindi pa natin nakikita, tayo po ay naghihintay ng buong katyagaan. When you patiently wait upon the Lord, you grow in your ability to trust Him completely. Kung tayo po ay natututo, of course sa umpisa, may adjustment na tinatawag. Naalala ko mayroong pong para bang kasabihan na sa umpisa ay may tinatawag na denial stage, di ba? Parang hindi mo maisip na, halimbawa ako na lang po, na ba't hindi ko nagagalaw ang katawan ko? Na para bang totoo bang nangyayari to? Denial stage. Tapos may stage na para bang doon nagsising in na yung reality na nangyayari ito. And it's painful. Kailangan dumating sa stage ng acceptance bago ka makapag-move on. So dito sa proseso na to, as you become patient sa iyong kalagayan, doon mo na-realize na wala tayong pwedeng ibang pagtiwalaan, kundi si God, na alam po niya ang ginagawa niya kung pinahintulutan man niya itong mga pangyayari sa ating buhay. O yung mga bagay na hiningi natin na wala pang kasagutan, we know naman na He is in control. Then we tend to trust Him and we wait patiently. Pangatlo pong benepisyo or blessing sa paghihintay, nabibuild po ang ating character. Nagkakaroon po tayo ng humility sa ating pagkatao. Hindi ko po sinasabing lahat, but there was those time na pwede natin maisip na wala tayong kapansanan o maring walang problema o wala tayong talagang hinihingi desperately kay God. Kasi parang tayo yung nasusunod, tayo ang in charge, tayo yung control. O minsan ay nagiging mayabang tayo na parang tayo ang gumagawa ng lahat ng ating mga resulta.
Pero nung magkaroon tayo ng disability o nagkaroon tayo ng isang matinding paghingi o pag-request, isang matinding prayer kay God, and we are waiting for those answer. Nadidevelop po yung ating character and humility. Sa panahon na ito ay natitest ang ating faith, yung ating character ay napipino, yung ating mga medyo hindi magagandang ugaling magagaspang ay parang nare-refine po habang tayo po ay naghihintay kasi tayo po ay napapalapit ng napapalapit sa Diyos. Is the Holy Spirit working in us, and the Holy Spirit is refining our character. The closer that we get with Jesus, the more tayong bumabait. Minsan, di ba, kung maisip mo, kung ako na lang po, kasi hindi ko po eksaktong alam ang inyong pinagdadaanan, pero I would assume na majority, nung nagkaroon tayo ng disability, parang doon tayo bumait, doon tayo naging mapagkumbaba, parang blessing na pwedeng matawag. Sabi po dito sa James chapter 1 verses 3 to 4, because you know that the testing of your faith produces perseverance, let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. So waiting allows to develop endurance, yung ating pagtitiis at pagtsatsaga, strengthening our character. Of course, hindi madali po yung salitang ma-develop ang ating pong pagtsatsaga. Ano po? Ang ating character. Challenging siya. Pero for some reason, may ginagawa si God at alam kong i-confirm nyo yun, confirm nyo yun. May nagbabago talaga sa ating pagkatao para po sa ating kabutihan at kapakinabangan, yung pagbabago na yon. So that we may not lack anything bandang huli. Nagiging kompleto tayo. Waiting encourages to us to grow in humility. Whenever you face delays or obstacle, di ba sa ating buhay para bang sino ba ang may gusto na magkaroon tayo ng kapansanan o may nangyari sa ating buhay o mayroon tayong matinding pangailangan na para bang hinihingi mo na matugunan pero naghihintay pa rin tayo. So sa ganitong proseso, we are reminded, di ba, na tayo po ay nakadepende kay God. It's humbling to acknowledge that none of us are in control. Para bang nakakapagbukas ng kaisipan sa atin, di ba? Natanggapin natin. Limitado talaga tayo. Wala talaga tayong power sa halos sa all situation. Si God lang talaga ang may control. By admitting that, it makes us humbler. Acknowledging na hindi tayo talaga in control, si God lang. I'll wait as long as He says. Everything I need comes from Him, so why not? Sabi po yan sa Psalm 62 verse 5. When you come to the place of being able to recognize that He is the source of all your hope, pag atin daw tinanggap, ni-recognize na si God lang talaga ang source ng lahat ng ating pag-asa, at pag naunawaan po natin na lahat ng ito ay ibibigay niya, yung need natin ay sa Kanya lang manggagaling, ay ito ay nakakapagpalaya. Releasing ba? Kasi dati para bang tayo ang gagawa ng paraan. Tayo ang didiskarte. Para bang tayo palagi ang para bang mag-effort para lang mangyari ang gusto natin. Pero ngayon, through our experience of waiting, we realize hindi talaga tayo may control eh. So by giving up, by giving it to God, then we realize na si God lang talaga ang makakapagpalaya, makakapagbigay sa atin ng kasagutan. You can be free to say, I'll wait as long as He say. Sana dumating sa panahon na mag-mature tayo na pwede nating sabihin kay God, Lord, sige po, gagaling ako. Sige po, matatanggap ko ang kasagutan mo sa panahong na ikaw po ang may dahilan, na ikaw po ang may gusto. Yung full surrender ba? Knowing that He has it all in hand. You don't need to waste time or energy worrying and trying to work out the unknowable when. Naniniwala ako na lahat naman tayo po ay nananampalataya. Pagagalingin tayo ni God.
sasagutin yung mga prayers natin. Ang challenge lang talaga ng faith is yung paghihintay, yung when. And through this process, nawa dumating tayo sa punto na hindi tayo affected na or para bang pressured, stress, or anxious na, Lord, kailan, kailan, kailan? Pag tumigil na po yung pagtatanong ng kailan, then that's the time that we know na nabibuild na ang ating character and we humble and surrender to His will kung kailan. Then we are humbled by then. Number 4, benefit ng paghihintay sa kasagutan ng Diyos o sa kay God mismo. It aligns your desires with God's will. Yung mga plano natin, mga gustuhin natin, ay parang na-align na po sa kagustuhan ni God. Waiting allows you to time and space to align your desires, hopes, and plans with God's perfect will for your life. It gives you an opportunity to search your heart. Para bang nung nagkaroon po tayo ng disability or maaari pong ang iba nagkaroon ng pagkukumpara sa dating meron tayo noon bago tayo magkaroon ng disability or sa iba po kung dati naman po may disability na at meron kang hiningi sa Diyos na bandang huli parang antagal o parang wala pang sagot, then you tend to analyze, di ba? Para bang chine-check mo ngayon yung dating gusto mo o yung dating buhay mo. Yung ba ay nakakalugod? Yung ba yung gusto talaga ni God? You tend to discern whether your desires are in line with His purposes and whether you're seeking His kingdom above all else. Dati ba, si God ba talaga ang priority mo? Di nyo ba napansin? So obvious naman, di ba? Sa ating paghihintay, nagiging priority natin si God ngayon. Kung yung dati, yung buhay ko, kung wala pa itong disability na ito, maaring kung saan-saan po ako ngayong lugar ng Pilipinas dahil po sa business. Busy, paghahabol ng benta, paghahabol ng mga pangarap. Pero ngayon, sa ating paghihintay ng kasagutan, we then realize priority dapat si God. What really matter most to us now ay si God, yung expansion ng kanyang kingdom. Hindi na yung agenda natin, sabi nga ni Brother Lance, it's no longer all about us. It's all about Jesus now. Make God the utmost delight and pleasure of your life, and He will provide for you what you desire the most. Give God the right to direct your life, and as you trust Him along the way, you'll find He pulled it off perfectly. Sabi po yan sa Psalms 37:4. Ika nga, pag inunat natin ng Diyos, siya po ang mag-aayos ng ating buhay. Ngayon po natin nakita na dapat unahin natin si God. Sa ating paghihintay, we know, we realize na si God talaga muna. At yung mga bagay na gusto natin ay dapat in line, guided sa kung ano po talaga ang gusto niya para sa atin. Through waiting, we learn to surrender our agendas. Kinusuko na natin yung mga bagay na akala natin na higit na mainam mas maganda sa ating buhay. We embrace the plans that God has for you. Tinatanggap na natin ngayon kung ano ba ang gusto ni God sa atin. He wants us to be Christ-like. Gusto niya mas after siya sa character natin kaysa maging successful tayo sa mundong ito. Mas gusto niya maging intimate tayo sa Kanya. Those things na magpalapit sa Kanya, yun dapat ang priority natin. When you align your dreams, hopes, and plans with His, you can be assured that He will make a way for you to succeed, whatever the outcome is. So bandang huli, pag inuna naman natin talaga ang Diyos, tayo pa rin naman ay magtatagumpay. Para na rin sinabi, di ba, sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God, and all these things will be added unto us. Yung mga bagay na akala natin dati na higit na mas importante, mainam, mahalaga, bandang huli we realize, para bang lahat ng iyon ay secondary na lang. Ang higit na pinaka-mainam na makuha natin ay yung presence. Si God mismo, naalala ko yung nabasa ko kahapon sa Genesis chapter 15 verse 1, yung
Our very great reward is the God Himself, is God Himself. Next, blessing ng paghihintay sa Panginoon, it helps you to appreciate the blessings. Sometimes the waiting seasons can make you appreciate the blessings or answers that God has already given and eventually those He will bring into your life. Di ba nyo napansin? Ako, na-observe ko po yun. Mula nang ako ay, syempre, naghihintay. Lahat tayo naghihintay sa Panginoon. Ako sa pagaling ko. In Jesus' name. Para bang napansin ko na ang daming pwede palang ipagpasalamat kay God. Dati, hindi ko napapansin. Especially tayo ngayon magkakasama sa isang community na parang naging tagline na natin yung every gising is a blessing. We tend to appreciate kahit small things. Hindi pa man natin nakukuha yung mga bagay na hinihingi talaga natin kay God. We tend to be appreciative now. Parang lahat halos ipinagpapasalamat natin. Sabi sa Isaiah 30:18, "Yet the Lord longs to be gracious to you. Therefore, He will rise up to show you compassion. For the Lord is God of justice. Blessed are all who wait for Him." Pinagpapala niya yung mga umaasam, naghihintay sa Kanya. Binibless niya tayo with so many things. The contrast between the waiting and the fulfillment of that waiting reveals God's goodness. Sa ating pong paghihintay, di ba naghihintay tayo ngayon at darating ang isang araw ay may kasagutan o andyan na yung kanyang fulfillment sa ating mga hinihingi. During the process, the season of waiting, andun po yung goodness na pinapakita ng God. Pinuprove niya na siya ay faithful. He is sustaining us through the waiting season. When you walk it with Him. Kung tutusin, di ba, may mga experiences tayo. May mga araw, di ba, na pwede nating i-admit, i-confess, na hindi talaga lakas na natin yun eh. Si God na nag-sustain sa atin eh. May mga pagkakataon na to God the glory na alam ko na parang tinitis ko na lang yung minsan hirap sa paghinga, yung paninigas. Pero hanggang matapos, okay pa naman ako. And I believe God sustained me sa mga panahon na mga ganon, mga pangyayari. Faithful si God. Yung mga bagay na akala natin before na to some of us na hindi na tayo ganon ka-active para magtrabaho, hindi na katulad ng dati paano tayo gumalaw. And we feel like na lesser yung productivity natin, lesser na yung ginagawa natin. Pero kailanman hindi nagpabaya at nagkulang si God. Siya yung Jehovah Jireh. Kailan tayo ginutom nung tayo may season na naghihintay? Hindi tayo totoong pinabayaan ni God. Because He is good and He is faithful. There is something that happens when we wait. Life feel like it slows down. Napansin niyo po ba yon? Habang tayo naghihintay, parang bumagal ang takbo ng mundo for most of the time. Kasi di ba pag naghihintay to some people, kaya ayaw nila naghihintay kasi parang mabagal ang oras. But it is actually in these times that we are given the chance to stop and smell the roses as it were. Kung kayo familiar po diyan sa patalinghagang salitang smell the flowers, maraming tao kasi nakapokus lang sa kanilang paglalakbay papunta sa kanilang destination na hindi napapansin yung mga nadadaanan nilang magagandang view, mga magagandang pong lugar na kanilang pinagdaanan o dinadaanan. Yung journey ba, hindi na enjoy ang journey. Kasi nakapokus sila sa dapat makarating na, dapat makuha na anumang bagay na hinahabol nila. Pero sa ating paghihintay, nag-slow down ng panahon, yung time, then nagkaroon tayo ng opportunity to smell the roses para bang i-savor po natin ang moment. I-appreciate natin yung mga dating hindi mo napapansin na andyan yung wife mo, andyan yung anak mo, andyan yung kasambahay mo, andyan yung kapitbahay mo, andyan yung mga kaibigan mo na dating hindi mo masyadong napapansin at tututukan now, you fully appreciate them now.
mas lalo mo silang nakikita at napapansin. That is smelling roses. Ang dami nating blessing. Hindi pa man dumarating po yung talagang hinihintay nating answered prayer. Nagiging grateful tayo sa maraming bagay as we wait. Then, when the waiting season finally comes to an end, kung sakali man, of course, it will come to pass na andyan na yung kasagutan. It will deepen our gratitude and allow to cherish His blessing over your life all the more. So ngayon pa lang, nagiging mapagpasalamat na tayo sa mga nangyayari. How much more pag dumating ang panahon na magaling na tayo, sinagot na tayo ni God, the more that we will shout for joy, thanking Him. Pero ngayon pa lang, let's thank God for everything. Isa pang blessing po ng ating paghihintay sa Panginoon, it reveals God's purpose and direction. During seasons of waiting is a wonderful time to seek clarity and direction for your life. Naalala ko lang, nung ako na aksidente, nagkaroon ng disability na most of the time, bahay na lang talaga. Hindi ko kaya mag-drive noon. So, nakadependent ako sa ibang tao kung kailan sila pwede para may mapunta ang ibang lugar. So, most of the time, bahay lang talaga. And maybe some of you, ganun din ang case. Sa mga panahon na tayo po ay parang solo, nagmumuni-muni, di ba doon po tayo nakakapag-isip-isip. We tend to pause, reflect, and seek God's purpose in our season. Para bang doon tayo nagtatanong, Lord, ano po ang plano mo po para sa akin? Parang doon tayong seryosong humarap kay God. Lord, sabi ko nga kahapon ba? Kasi nga meron ako na panaginipan and the next day, para bang nasabi ko lang kay God, Lord, second life ko na to. Wag naman po masayang po ito. I have spent more than 50 years of my life parang tungkol palagi para sa sarili ko. Now, with this second life of mine na binigay mo, Lord, nawa ito ay para na rin naman po sa iyo. Help me na ito ay para sa iyo. So parang nakakalibrate po ang ating pong direction sa buhay. Sa ating paghihintay, we really consider now ano ba talaga ang plano ng Diyos para sa ating buhay. Ano po? Though hindi siya madali, but it's hard, isn't it? To be still or stop when you have things to do and places to be. Pero minsan, hindi madali na makonsider ang mga bagay na gusto natin pong mga bagong bagay na gusto ni God na pagawa sa atin o direksyon ng ating buhay. Because mayroon tayong parang sitwasyon na doon tayo nasanay, need nating mag-produce pa rin, mag-provide, need natin mag-survive. We sometimes tend to panic, especially may need, financial need, mga ilang everyday basic na dapat nating makuha. We tend to panic or minsan magkaroon ng anxiety. It's not easy. Pero sabi po sa Psalms 37:7, be still before the Lord and wait patiently for Him. May kapareho din po itong verse na alala ko sa Isaiah 46:10 or Psalms 46:10 na be still and know that I am God. So yung tayo po ay mapanatag at magtiwala sa God, ang kailangan natin na hindi po yung ano yung dati, kundi ano yung bago o kung ano talaga ang gustong ipagawa sa atin ni God o bagong purpose natin, bagong direction natin. It's the in stillness. Kailangan lang natin talagang maging still, parang relax, kalma. Ano po, at maghintay sa Panginoon para lang marinig natin ang kanya pong boses above the noise of life. Sa ating paghihintay, parang nagiging kalmado tayo para maging clear kung ano talaga ang gustong iparating sa atin ni God na kanyang mga plano, purpose niya sa ating buhay. In those moments, you have the opportunity to align yourself again with His plans for you. In the process of waiting, God will confirm His purpose for your life or maybe even redirect your path. Nakakatuwa, ano po, na sa ating paghihintay, para nagiging malinaw ang salita, boses ng Diyos, para maintindihan natin kung ano ba talaga ang plano niya para sa atin. You can find peace in knowing that God's plans are greater than your own and to be convinced na bandang huli,
Yung mga akala natin, mga dating gusto natin na magpapasaya sa atin. The truth is, pag narinig natin ang boses ni God sa ating paghihintay, para bang alam natin may higit, may mas mainam na pwedeng magpasaya sa atin, magbigay sa atin ng complete joy. It is actually His plan, His purpose sa ating buhay. Every day sa morning prayer ko, andun palagi ang hinihingi ko yung let your will be done, your plan, your purpose prevail in my life today. As we know na mas marunong siya kaysa sa atin. The heart of man plans his way, but the Lord establishes his steps. Si God pa rin ang masusunod, sabi sa Proverbs 69. God establishes the path we take, no matter how many wrong turns it takes to get us there. Para bandang huli sa ating pagpapakumbaba kay God, sa ating pag-align ng mga desires natin sa gusto niya, kahit ano itong mga nangyari, mga sabi natin na wrong turns, ako nagkaroon ng ganitong disability, o ano man mga pangit na pwede nangyari sa ating buhay, pwede namang gamitin ni Lord lahat ito para bandang huli, yung purpose niya pa rin ang mag-prevail. Yung kalooban pa rin niya masunod sa ating buhay. Naalala ko yung Romans 8:28. For we know, in all things God works together for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose, according to His purpose. Sa ating paghintay, hindi ba't parang nai-inlove lalo tayo kay God? Para bang the more natin gustong gawin ang gusto niya, yung purpose niya. And by that, Romans 8:28, most likely will happen to our life, that everything will work together for our own good. Mahal natin siya, and we are being called now to His purpose. And finally, yung benefit, isa sa mga benefits ng paghihintay natin, blessing sa paghihintay natin sa Panginoon. Waiting strengthens your testimony and encourages others. Sa panahon ng ating paghihintay, yung ating testimony, ang ating patotoo ay nagpapalakas, nagpapa-encourage ng iba ng mga kapareho nating pinagdadaanan. Yung ating kwento, ang ating pong personal journey ay isang powerful resource para i-share sa iba. Naalala ko, nung ako nanghihina, nakakayamang ikwento, i-share ko pa rin. Tinawagan ko si Johan kasi nasa isip ko pareho kami ng case. Meron kaming cervical, yung pagkaipit ng spinal cord sa cervical. And that time down na down ako, just called him up para lang magpa-pray. Tapos nung nagpe-pray na siya, nahiya ako na bigla niyang sinabi na, thank you Lord, na si Brother Angel ay nakakatayo. Though in English po yun, tinatagalog ko lang. Thank you Lord na si Brother Angel ay nakakatayo, nakakagalaw. Then it reminded me na yung epekto ng kanyang cervical pagkaipit ng kanyang spinal cord ay hindi niya may galaw from shoulder to feet. So, ba't ko ba siya natawagan? Kasi with his experience sa kanyang pinagdadaanan, o maging si Jeff na lang, parang pareho sila ng case na parang fully dependent na sa iba o hindi makagalaw. How come that they are strong? How come na kayang ngumiti pa rin ni Jeff? How come na pag tinututok sa kanya yung cellphone, yung camera, kumakaway siya, nakangiti siya? So, nakaka-encourage di po ba? Habang iba, kaya pa namang gumalaw, hindi man siguro buong katawan, some parts of our body. So, we are being challenged or encouraged ng katatagan ng iba. So, sa waiting natin, remember, sa ating pong pag-wait, pagpapatuloy, in spite ng pinagdadaanan natin, we can become an encouragement para sa iba. When you walk through that season, you experience firsthand God's faithfulness and provision. Sa pinagdadaanan natin, the more nating napapatunayang buhay ang Diyos. And with that experience, we can strengthen others. He comes alongside us when we go through hard times. And before you know it, He brings us alongside someone else who is going through hard times so that we can be there for the person, so just as God
was there for us. 2 Corinthians chapter 1 verse 4, the Passion Translation. Ito yung para bang kaya nating mag-encourage ng iba kasi na-encourage tayo ng Diyos. Pinalakas tayo ng Diyos. Sa ating paghihintay, pinapalakas tayo ng Diyos. And by that, may mga tao pala alam mo yon, nakaset, nakaabang, that we have to be strong because they are looking at us. Not that sa atin sila umaasa, but through us, yung strength ni God, we can strengthen them. Kung tayo po ay pinatatag ni God sa ating paghihintay, we can also share that same strength. The stories you will be able to tell of your waiting and how God sustained you will be such an encouragement for others. Sabi, di ba, yung famous line na, yung ating pong testing will be our testimony. Maghintay lang tayo. When you share the ways God worked in your life during times of waiting, you will offer hope and reassurance to those who are struggling. Hindi ko naman po palaging itinataas si Brother Lance, pero alam po naman natin na lahat, karamihan po sa atin, we are inspired by him na gaano siya ka-thankful sa maraming bagay. Parang nagiging source of inspiration, strength natin siya. We're focusing our mind, our heart kay Jesus. Pero yung kwento ni Brother Lance, ni Kuya Mark, si Kuya Mark, yung kambal, hindi na rin sila normal na makatayo. Of course, given, but gaano karami silang nagagawa para sa ating community. Hindi ko itinataas sila, pero they become an inspiration, encouragement to us. Sana tayo din sa iba as we wait on God. By turning your waiting into a testimony, you can glorify God and inspire others to trust in His faithfulness in their own season. Para lumaban din ang iba. To recap all that we have covered, summary na po. Number 1, yung blessing benefits of waiting on God. Waiting in time of preparation and growth. God uses this time to grow and prepare us for the season ahead. He wants us to be ready so we can succeed. Number 2, waiting grows patience and trust. Waiting gives us opportunity to grow in patience. And sometimes the only way we can walk through those seasons is to trust in the Lord. Number 3, waiting builds character and humility. Waiting grows our character in the ways we will need it to for what lays ahead. God is building the foundation to sustain what He has for you. Learning that we aren't in control teaches us the humility to wholly rely on God for everything. Humility, realizing hindi talaga tayo ang may control. Hindi tayo ang Diyos. Ano po, we have to trust God, humble down, and wait on God. Number 4, waiting aligns your desire with God's will. Waiting gives us a chance to seek the Lord and surrender to His will for us. To check our motives behind what we are reaching for. Sa ating paghihintay, we tend to analyze. Parang kinakalibrate natin. Ano ba yung ating motibo, intention sa mga bagay na gusto nating marating? Na bandang huli, realize, walang hihigit pa sa dapat mabigyan ng glory si God. Sa mga dapat nating gustuhin. Number 5, waiting helps you to appreciate the blessing. Waiting makes you appreciate all the ways the Lord is good and faithful. Na nagpapalalim po sa mga panahon hanggang po sa dumating po yung ating pong pinakakahintay na kasagutan. Waiting reveals God's purpose and direction. Waiting gives us time to seek clarity, to hear God's purpose and direction. Sa ating paghihintay, lumilinaw kung ano ba talaga ang plano ng Diyos sa ating pong mga buhay. Kasi sa ating paghihintay, tayo po ay nagdarasal, nagbabasa ng Bible, nagko-quiet times, mas lalo natin naintindihan kung anong gusto niya sa ating buhay. Tayo po ay nasa tamang direksyon. Kung malinaw po ang kanya pong boses sa atin po. And finally, waiting strengthens your testimony and encourages others. Yung ating mga kwento ay powerful. We can be a blessing and encourage someone
sa panahon ng kanilang paghihintay. At pwede rin po tayo ma-encourage kasi bandang dulo, imagine po mga kasama, in the future, sinagot na ang panalangin mo. Paglingon natin sa ating nakaraan, itong season ngayon, in the future, nakaraan na lang ito at paglingon natin. We know that God is faithful. Lalo tayong ma-encourage sapagkat tayo po ay tinulungan, sinustain ni God during this time of our waiting season. Mga kasama, bago po tayo maghiwa-hiwalay, ang Diyos po ay hindi tayo pinangakuan ng magaan, easy life. Pero nangako po siya na hindi niya tayo pababayaan o iiwan man lang. He will be with us through every season and to give us whatever we need for every day. So yung prayer ko po for this day, sa ating pong pinag-usapan, na everyday po, let's see everyday a blessing indeed. Na we've survived the yesterday, itong araw we will also survive. So as tomorrow, so for every day, let us pray na Lord, give us all that we need for today. As you sustain and strengthen us, help us to keep our hearts open to what you are teaching us in this season. Tulungan mo kami maging bukas ang aming mga puso sa mga tinuturo mo sa aming pong paghihintay sa panahong ito. And Lord, give us patience sa aming pong paghihintay. Patuloy po namin maranasan po ang iyong presensya sa buong araw na to, bukas sa mga susunod na araw sa season ng aming paghihintay. Thank you, Lord God, for all that you are doing in our lives. In Jesus' name, Amen. And finally, take a lot of deep breaths. You've got this. Kaya mo yan. Because the Lord has got you. Choose to relax. Relax lang tayo. Easy to say, but let's use our faith. Relax lang tayo mga kapatid. Enjoy the purpose. Know that He who has begun a good work in you, in us, will be faithful to complete it. He will not leave us halfway. Philippians 1:6 yun. Kung ano inumpisan sa atin ni God, tatapusin niya po yan sa atin. You are not stuck. Pag sinabi pong stuck, hindi ho tayo parang naka-freeze o na-stuck up na negatively na para bang hanggang doon na lang tayo. No, you are not stuck. You are being prepared, renewed, and revitalized. Tayo po ay pinapalakas, pinapalago ng Panginoon, hinahanda ng Panginoon sa ganitong season para sa isang mas mainam, mas magandang bukas. Glory to God. Mga kasama, ito po ang ating discussion questions. Kuya Mark, paki-screenshot na lang po. God Yeah. bless everyone po. Ngayon, thank you, Brother Angel. Kuya Angel, salamat. These are discussion question po. One is, do you have something to wait on God? Meron ba kayong hinihintay? Yan. What are some of the benefits of waiting on God that you can relate? Nasaan doon sa, so, I think 6 or 7 yon. So, how do you wait on God's answer? So, anong ginagawa nyo while waiting on of God's answer in your prayer or the things that you are waiting for? So, okay. Thank you, Kuya Mark. Yeah. Okay, just stop.